So what's up mga kapatid? Welcome muli sa ating YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at pa-click na rin ako ng tiny bell para updated ka sa mga bago nating video. In this video mga kapadyak, ipapakita ko sa inyo yung ginawa kong saranggula ngayon. So meron na naman tayong panibagong saranggulang ginawa mga kapadyak. So ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko ngayong saranggula. So ito na siya. Oh my Tawagin sa amin ito ay saranggulang lawin. So makikita nyo siya mga kapadyak. So ayan siya. Ayan. So nilagyan ko siya ng ulo. Para talaga siyang ibon. So ayan siya. So ang ginawa ko dito yung styrofoam. Kung meron kayong styrofoam sa inyong bahay, so pwede nyo siyang gawing ulo. Kasi tama lang naman yung bigat niya eh. So siguro naman sa ulo na to, so lilipad natin yung ating ginawang saranggula. Kasi tansya ko mga kapadyak, tama lang din yung baliko ng kanyang pakpak. So ayan siya. So hindi malayo-layo mga kapadyak, lilipad din to. No? So ngayon ipapakita ko sa inyo to dahil ito yung panibago kong nagawa, no? Dahil sa mga nakaraan nating video ay gumagawa ako ng mga fighter, tapos yung ginawa natin saranggulan di baraha o yung box kite, no? So gumawa tayo nun. So ito naman yung saranggulang lawin, ipapakita ko sa inyo. Siguro pagka nakabili ako ng metrohan, tulad ng sinabi ko sa inyo, yung saranggulang kahon natin o yung box kite, ibibigay ko yung tamang sukat, kung paano ko siya ginawa, kung ano yung mga sukat ng mga box, so yung tapos yung haligi. So ibibigay ko sa inyo ito din kapag ka na-test drive na natin to mga kapadyak, at kung lumipad na siya, so ititesting natin to, no? So paliliparin din natin to. So wala pa siyang plastic. So ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko siya ginawa. So ayan siya. So simple lang mga kapadyak. So ito kung meron kang kawayan, so madali lang to siyang gawin, no? So importante talaga meron kang kawayan, tapos meron kang kutsilyo yung pang kayas natin para gumanda yung ating paggawa ng saranggola mga kapadyak, no? So ayan. So ito, unahin natin yung kanyang pakpak mga kapadyak. So nakikita niyo siya. Ayan. So ito, bago ko hinati itong dalawang kawayan na to, itong magkadikit na yan, so ito kinayas ko muna siya. So pinantay ko muna siya bago ko siya hinati, no? Pag dapat ganun ang gawin niyo mga kapadyak, kakayasin niyo muna siya pareha, no? So mahirap yung isa-isahin mo, no? Pag kinayas mo na siya, tapos pag binaliko mo siya na pantay na, so dun mo na siya hahatiin. So katulad ng ginawa ko, ito kinayas ko muna bago ko siya hinati. So pag balik ko kung ganon, so halos pantay na siya mga kapadyak, kunting na lang. So ito siguro pagka meron na akong metrohan, ibibigay ko sa inyo yung tamang sukat nitong saranggula na ginawa natin. Tawagin sa amin ito ay saranggulang lawin o ibon. So ayan siya. So binalik ko, meron kang katawan, ito yung pinakakatawan niya, yung sa gitna. So ibibigay ko din sa inyo yung tamang sukat nito, kung gaano siya kahaba. So ayan siya, meron siyang katawan. So kawayan din ito. Bago ko nilagay itong pinakapakpak niya mga kapadyak, naglagay muna ako ng pinaka balikat niya. So ito siya. Ayan. So yan, kung makabili tayo ng metrohan, so ibibigay ko din sa inyo yung tamang sukat nito. Ayan, at saka dito sa baba. So tulad lang yan, hindi nagkakalayo ang sukat niyan mga kapadyak. So ito ibibigay. So nilagyan ko muna siya ng balikat bago ko tinali. So simula dito sa taas, ayan mga kapadyak, simula dito sa taas hanggang dito, so isa't kalahating yan, dangkal. So nilagyan ko siya pareho ito. So napapansin nyo, nilagyan ko siya pareho bago ko nilagay itong pinakapakpak, no? So paglagay ko nito, so tinali ko siya. So kailangan talaga matibay ito kasi ito yung pinakakapitan ng ating pakpak.
itong pinakabalikat niya eh. So pag hinampas ng hangin, so kailangan talaga matibay ito. So ayan siya. So katulad din dito. Tapos nung tinali ko na siya, itong pinaka-part na to mga kapadyak, yung pinag-abutan ng pakpak natin. So kailangan biyakin mo siya para pagdikitin mo yung dalawa, nakakaganon siya mga kapadyak ko. Nakaganyan. So para matibay, no? Kunting tali mo na lang ay matibay na siya. So ayan siya. So paglagay ko nitong balikat, so nilagay ko din tong pakpak niya. Ayan. So ibibigay ko sa inyo yung sukat nito siguro sa bukas o sa makalawa pagka meron na tayong mitruhan. Ayan. Tapos paglagay ko nito, so tinali ko siya, nilagyan ko siya ng straw. Straw lang ang ginamit ko nito mga kapadyak. So ayan siya, oh. Nakikita nyo. Straw lang yan. So binaliko ko siya pag ganon. Tapos tinali ko dito sa nilagay nating isang pinakapitan sa baba ito. So ayan, so tinali ko, binaliko kung ganon. Katulad din sa ginawa ko dito sa kabila, ganon din. So binaliko ko din siya, tapos tinali. Sa pagbalik ko mga kapadyak, kung pagkayas mo ng kawayan, kailangan yung kawayan mo pantay talaga yung pagkayas mo, katulad dito sa kabila. No, kung mapapansin nyo, yung baliko niya at yung baliko sa kabila, tulad na tulad siya mga kapadyak. Hindi nagkakalayo. Ayan. So hindi nagkakalayo, di ba? So kailangan pantay siya para pag tingin mo pa lang sa saranggula mo na talagang lilipad siya, kasi pantay yung ng pakpak niya. So ayan. Pantay na pantay. So lilipad talaga siya mga kapadyak dahil sa paggawa mo pa lang, ramdam mo na yun eh. No? Ang paggawa mo pa lang, so makikita mo na talagang lilipad yung ating saranggula. So ayan, so nilagyan ko sa parehas. Tapos yung pinakadulo niya, so ito yung pinakabuntot niya. So ganun uli, nilagyan ko siya ng kawayan. So kawayan uli ito mga kapadyak. So ibibigay ko din sa inyo yung sukat niyan. So ayan, tapos nilagyan ko din siya ng straw, tapos biniliko ko, tinali ko din dito. So ganun din sa kabila. So ganun na ang naging resulta niya mga kapadyak. So ayan siya. Yan. Tapos ito ang importante, meron ka mga straw dito dahil ito yung nagprotekta sa ating plastic, no, na hindi siya masyadong banat, hindi rin masyadong maluwag. So ito, pinaka-importante ito na sa lahat ng mga ibon, meron talaga siyang support na mga ganitong tali, no, para na rin hindi masira agad yung ating plastic. So kailangan na kailangan to. So, tamang paghigpit ng tali mga kapadyak, kasi straw lang ang gamit natin dito. So ayan na yung naging forma mga kapadyak, kaya pinakita ko sa inyo. So ayan na siya. Ayan. Ganito mo yung sinta ko talaga natin yung plastic para magkaroon siyang lawit. So yung sinta ko para magkaroon pero ito nilagay ko parang ulitin siya, kita-kita talaga. So ang gagawin lang natin, nalagyan lang siya natin ng ma-design na kulay itim para pagdating sa taas, makikita pa rin siya. So ulit natin siya rugby yung oras na 8:15. So madaliin ko ito mga pagdating. Tara, let's go!
What's up mga kapadyak? Welcome ulit sa ating munting channel. Kung bago pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at kahit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating video. Sa video na ito mga kapadyak ay papakita ko lang sa inyo. No? Yung ginawa nating saranggulang lawin ay sa wakas natapos rin natin ng plastic. No, kagabi hindi ko siya natapos dahil papasok ako sa trabaho. Pag uwi ko nitong umaga, so tinapos ko na siya agad. So excited na akong ipapakita sa inyo mga kapadyak. So clap your hands muna. So yun. So excited na ako mga kapadyak. Kukunin na natin dahil natapos na natin yung saranggulang lawin. Oh my God! So ito na nga mga kapadyak. So kagabi, ito lang yung nilagay ko na plastic, yung kulay puti. So ngayon, pag uwi ko galing sa trabaho, ito na yon, nilagyan ko na siya ng parang pakpak na forma. So nakita nyo na yung ating lawin mga kapadyak, no? So para na siyang ibon talaga yung lawin. Tapos yung ulo niya natapos na rin, ayan o. So nakita nyo naman, ayan o. So para siyang tuka ng manok. So ayan sa mga kapadyak o. So natapos na din natin sa wakas. Tapos may buntot siya na talagang parang ibon. Ayan o. So nilagyan ko siya ng mahaba kasi yung ibon naman, meron naman talaga siyang mahaba na buntot. So ayan siya. So ayan. So natapos na rin natin mga kapadyak. So pagka lumakas yung hangin, palilipa rin natin to, no? Para ma-test drive natin. Kapag lumipad to mga kapadyak, tulad ng sinabi ko sa inyo, ibibigay ko yung tamang sukat nito para mayroon naman kayong ideya kung paano gumawa ng saranggulang lawin. So ayan. So hanggang dito na lang mga kapadyak yung ating video. Maraming salamat.